Sa panahon ngayon na kahit aso may sariling TikTok account, meron pa rin mga tao na parang na-stuck sa time machine. Hindi sila marunong gumamit ng Waze. Mga tao nag-decide na i-install ang buong 21st century sa buhay nila. Kaya tara, samahan nyo ako at baka mapaisip ka rin kung kaya mo bang mabuhay ng walang kuryente, cellphone at syempre walang ML. Alamin ang kalumaan at kakaibang mundo ng mga Amish. Tito John's TV. Habang lahat tayo busy sa wifi, cellphone at kung ano-anong apps, parang time travel machine na naiwan sa 1700s. Walang kotse, walang kuryente, walang cellphone, walang computer. Ang buhay nila parang Netflix series na nakapost forever sa 18th century. Kung ang mga tao ngayon naka-Toyota, BYD at Tesla, sila nakaitim na karuwahing hina ng kabayo. Para sa kanila hindi ito simpleng choice. Naniniwala sila na ang kotse daw ay pampasama kasi pwede kang lumayo sa community at mapagastos pa. Pero syempre practical din sila kung may emergency. Sasakay din naman sila sa kotse ng iba. Minsan nga nagbabayad pa ng driver para hatid sila malayo. Pero take note, never silang bibili ng sarili nilang kotse. At ito pa, walang kuryente dahil ito raw magiging daan upang matukso sa modernong mundo. Pero hindi ibig sabihin na nakatira sila sa dilim. Meron silang gasera, diesel, generator at solar panel para lang sa basics needs. Kaya may ilaw pa rin sila sa gabi pero hindi para mag-ML o mag-TikTok. Simpleng liwanag lang, wala nang iba. May rules din sila sa paggamit ng telepono. Hindi pwedeng may cellphone na nakacharge sa tabi ng kama. At lalo na walang landline na nasa sala. Ang style nila, may maliit na kubo sa gilid ng bakuran, parang mini call center booth. Doon lang sila tatawag kung talagang importante, pang business, pang emergency. O kung tatawag sa tropa para sabihin, "Pare, dala ka ng extra kabayo, nasiraan ako sa kalsada." Ang logic dito, iwas sa mga walang kwentang tawag at tsikahan. Pagdating naman sa pagsasaka, ibang level ang DIY skills ng Amish. Traktor ayaw nila kasi para sa kanila, parang masyadong modernong tukso yan. Pero hindi ibig sabihin na wala silang diskarte. Ang ginagawa nila, gumagamit sila ng makabagong kagamitan, pero hila pa rin ng kabayo. Minsan gumagamit din sila ng diesel o hydraulic engine, pero syempre never connected sa kuryente. Ang prinsipyo nila, simple lang, productive pa rin ang agriculture nila, pero hindi nasisira ang Amish brand. Yung image sa simpleng pamumuhay, walang kaartihan at walang abala ng modernong gadget. Pagdating sa kalusugan, hindi naman sarado ang isip ng mga Amish. Kung kailangan, game sila sa ospital at major surgery. Hindi sila yung tipong lagyan na lang ng dahon ng tawas. Pero syempre kung simpleng lagnat o ubo, herbal muna sila. Yung tipong tsaang gubat, luya at dasal combo package. At eto pa, wala silang alam sa insurance, gaya ng PhilHealth o ano paman. Ang sistema nila parang may community wallet. Kung may nagkasakit, lahat nag-aambagan. Sa fashion, kung tayo ay nag-aabang ng bagong labas na Zara, sila steady lang. One outfit fits all. From lolo hanggang apo. Sa kanila kasi ang damit hindi lang tela. Ito'y simbolo ng faith at humility. Ang mga lalaki, simpleng long sleeve shirt na blue o puti. Pantalon na may suspender. Tapos straw hat o black white brim hat. Walang necktie kaya sa kanila simbol daw ng kayabangan. Yung iba nga, hook and eye closure lang sa polo kasi baka daw magmukhang formang sosyal. At kapag kasal na, obligadong magpabalbas. Sign of maturity daw at faith commitment. Pero bawal bigote kasi dati raw simbol yun ng European military, violence vibes. Sa mga babae naman, long dress lang lagi. Plain color tulad ng blue, green, purple o black. Partnered with apron depende sa edad at status. Sa buhok, hindi pwedeng bobcat o Korean bangs, laging long hair. Neatly tied at may bonnet. At may color coding pa sila. White bonnet sa married at black bonnet sa single. Para bang instant FB status na nakakita agad ng lahat. At kung sa atin kilay is life, sa Amish, simplicity is life. Walang makeup, walang hikaw, walang kwintas, at lalong walang Gucci shades. Kasi para sa kanila ang totoong ganda hindi nabibili sa Watsons. Galing yan sa pagiging humble.
Kumbaga habang tayo busy maghanap ng pampaganda sa Shopee, TikTok at Lazada, sila busy maghanap ng pangkalma sa kaluluwa. Para sa Amish, ang buhay hindi lang paghahanap ng sariling kaligayahan. Hindi sila gaya ng modern world na lagi naka-selfie mode. Para sa kanila, buhay ay tawag mula sa Diyos para mamuhay ng simple, sabay-sabay at walang yabang. In short, mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. At heto ang isa pang kakaiba. Ang binyag ay not for babies, only for big boys and girls. Unlike ibang Kristiyanong simbahan, sa Amish, walang binyag sa baby. Kasi para sa kanila, dapat choice mo, hindi choice ni mommy at ni daddy. Usually, 18 to 22 years old sila binibinyagan after self-discovery phase. At hindi ito basta-basta. Kasi kapag nagpabinyag ka, ibig sabihin forever commitment ka sa Amish life. Kapag nag-decide kang umalis after baptism, abay, automatic block and unfriend ka na sa buong community. Pagdating sa worship, wala silang malaking katedral na may kampana. Rotation system lang sa bahay ng members, parang born again. Sa Amish, ang pinakamasayang biyaya, mga anak, hindi sila gumagamit ng modernong contraception, kaya kung ilang kids ang dumating, welcome lahat yan, walang reklamo. Kumbaga, habang tayo dito nagpa-family planning, sila, family planting. Kaya hindi na bago kung makakita ka ng Amish family na parang basketball team. On average, 6 to 8 na anak bawat pamilya. Minsan, mas marami pa. Kaya sa ibang bahay parang mini classroom o barangay hall na. Bata pa lang, indoctrinated na sila sa tatlong haligi ng Amish life. Una, simplicity. Walang arte, walang gadget. Pangalawa, hard work. Kasama na agad sa gawaing bahay at bukid. At pangatlo, obedience. Sumunod sa rules, bawal ang makulit. Ibang level din ang Amish schooling system. Hanggang 8th grade lang sila nag-aaral. Mga 14 years old. Isang teacher lang tapos halo-halo lahat ng edad sa isang classroom. Subjects, basic lang. Reading, writing, arithmetic. Plus practical skills gaya ng farming, handicrafts at work ethic. Training ground ito para maging obedient at useful komunidad. Kung sa atin study hard para maging engineer o doktor, sa Amish kids iba. Ang tunay na eskwelahan, bahay at bukid. Ang mga lalaki sumasama agad kay tatay mag-araro, magpakain ng hayop o mag-ayos ng gamit. Ang mga babae naman kay nanay naman, laging asistan sa pagluluto, pananahi at pag-aalaga na nakabatang kapatid. Sa atin kung modern parents, todo push sa college. Para sa Amish, delikado raw ang university. Baka raw matuto ng individualism. Matem sa modernong mundo at unti-unting lumayo sa faith. Kaya hanggang basic school lang sila, then back to farm life. At para mas maintindihan sila at paano sila umeksena sa mundo, balik tayo sa 1500 sa Europe. Panahon ng Protestant Reformation, ang gulo kaliwat kanan. May sumulpot na radical group na Anabaptist. Ang sabi nila, ang baptismo daw dapat pang adult lang, hindi pang baby. Problema kasi sa Europe noon ng infant baptism, power combo ng church plus state. Kaya pag nireject mo yon, automatic yari ka. Kalaboso or sementeryo ang kahantungan. Pero sa kabila nito, nabuo ang isang matibay na community na naniniwalang simple life, humility, Bible, ang tunay na buhay. Mula rito lumabas ang Mennonites at mula sa kanila eventually ang Amish. Si Jacob Amann, isang Swiss preacher noong 1600s, ang tingin niya masyadong maluwag ang mga Mennonites. Solusyon niya, disiplina to the max. Kailangan ng strict faith rules. At kapag may pasaway, kick out agad. Siyempre, hindi lahat pumayag sa style niya, kaya nagkaroon ng hati. Yung sumuporta kay Amann, tinawag na Amish. Yung iba na natiling Mennonites. Ang resulta, isang bagong community na mas sarado, mas disiplinado, mas seryoso sa simplicity. Pero kahit matibay sila, hirap pa rin sa Europe. Limited ang lupa, laging may religious conflict at pressure mula sa gobyerno. Kaya noong 1700 sabi nila lipad na tayo. Tumawid sila ng Atlantic at lumanding sa Pennsylvania. Dito nila natagpuan ng freedom, wala nang rulers na mga api at fertile pang lupa. Kaya yun, nag-flourish sila. Ang Pennsylvania naging homeland ng Amish sa Amerika. Mula noon, kumalat sila papuntang Ohio, Indiana at eventually pati Ontario, Canada para makahanap ng bagong lupa at magtatag ng mas malaking kolonya.
At ngayon mula sa maliit na grupo noon naging world famous religious community na sila. Hindi lang sila nakaligtas kundi lumago pa. Ang numero nila pataas kasi mataas ang birth rate at sobrang solid ng community. At kahit modern world na puro AI at internet, sila steady lang sa kabayo at kerosene lamp. So yun, natapos na naman ang ating Amish Adventure documentary. Kung naaliw kayo sa simpleng buhay nila, baka dapat din tayong mag-Amish minsan. Siyempre, wag lang mawala ang wifi, baka magkarayot. Huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga tropang adik sa gadgets at syempre, mag-subscribe kayo para next time sabay-sabay tayong maglakbay sa kakaibang mundo. Heto ang Tito John's TV at tandaan, sa mundong komplikado, minsan ang tunay na astig, yung simple lang. Simpleng shoutout, Julian Bartolome from Siruma, Camsur, Rene Boy from Pagadian City, Zamboanga del Sur, kina RC, Roseanne at Ryan Manaba, Delo Aton, Carlos Mendibel, Michael El Tabada from Albarsa, Dubai, Christine Jane Bakiran from Kawayan City, Isabela, Jovelyn Tikong, Toy Mahinay from Palawan, Kain TV Channel from Floridel, Bulacan, Taugama Philippines Phase 12 Community Chapters, at happy birthday kay kabayan Roselyn Fajardo ng Alcobar, Kingdom of Saudi Arabia. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.